Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso. Ako po si Clara at muli niyo akong samahan dito sa Tadhana Stories. May mga pusong nasasaktan, hindi para manatiling wasak, kundi para muling mabuo sa mas matatag na paraan. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari mo pang pulutin ang mga piraso, pero hinding-hindi mo na maibabalik ang dating refleksyon. Paano kung ang mismong kamay na dapat sana'y poprotekta sa'yo ang siyang walang awang dumurog dito? Ready na lahat, mahal. Happy 15th anniversary. Malambing ang boses ni Marisol sa kabilang linya ng telepono. Sa kanilang hapagkainan, nakahain na ang paborito ni Adrian na kaldereta, ang kanin ay umuusok pa, at ang isang botelya ng red wine na matagal na nilang itinago para sa espesyal na gabing ito ay naghihintay. Ilang segundo ng katahimikan, pagkatapos ay ang boses ni Adrian. Walang sigla, malayo. Marisol, may bigla ang emergency meeting. Hindi ako makakauwi. Natahimik si Marisol, parang may bumara sa kanyang lalamunan. Ang boses na dating nangako ng habambuhay, ang boses na nagpapatulog sa kanya sa gabi, ngayon ay tunog pagod at walang emosyon. Meeting? Pero anniversary natin, Adrian. Halos pabulong na lang ang kanyang sagot. I know. Babawi ako, promise. It's really important, hindi pwedeng i-postpone. Hindi na nagpumilit si Marisol. Sanay na siya. Sanay na siyang laging pangalawa sa trabaho ng asawa. Sige, sabi niya. Pinipilit pasiglahin ang boses para sa mga batang naglalaro sa sala at maaaring makarinig. Ingat ka, pawi. Okay, bye. Binabaan siya ng telepono. Ang init mula sa nilulutong kaldereta ay tila biglang nanlamig. Ang bango ng pagkain ay parang nawala sa hangin. Tumingin si Marisol sa dalawang platong maayos na nakahain, sa dalawang kopita ng alak, sa maliit na kandilang sinindihan niya sa gitna ng mesa. Para siyang pinapanood ang isang eksena mula sa buhay ng ibang tao. Isang masayang eksena na biglang pinutol. Mommy, where's Daddy? Tanong ng kanilang bunsong si Miguel. Lumingon si Marisol at ngumiti. Isang nangiting kailanman ay hindi aabot sa kanyang mga mata. May biglaang trabaho si Daddy, anak. Tayo na lang muna ang mag-dinner, okay? It's a special dinner for us. Habang kumakain sila, pinilit ni Marisol na maging masaya. Nagkwento siya, nagbiro. Pero sa bawat subo niya ng kalderetang pinaghirapan niyang lutuin, tila may piraso ng bubog siyang nilulunok. Pagkatapos magligpit at mapatulog ang mga bata, naupo si Marisol sa dilim ng kanilang sala. Ang katahimikan ng bahay ay nakakabingi. Mayroon siyang naramdamang kaba. Isang kutob na matagal na niyang isinasantabi. Emergency meeting. Pero Biyernes ng gabi at anibersaryo nila, kinuha niya ang susi ng kotse. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. O marahil, alam niya. Pero natatakot siyang aminin sa sarili. Nag-drive siya papunta sa opisina ni Adrian sa Makati. Habang papalapit, lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Pero nang marating niya ang building, halos walang buhay ito. Madilim ang mga bintana. Ang parking lot ay halos walang laman. Imposibleng may meeting na nagaganap dito. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang kanyang telepono. Binuksan niya ang isang app na matagal na niyang hindi ginagamit. Isang family locator app na para sana sa kaligtasan ng mga bata. Nakita niya ang isang maliit na asul na tuldok na kumakatawan kay Adrian. Ang tuldok ay wala sa opisina. Ito ay nasa isang lugar sa kabilang bahagi ng lungsod. Sa tapat ng isang mamahaling condominium tower. Hindi na nag-isip si Marisol. Sinunod na lang niya ang sinasabi ng mapa. Ang bawat metro na kanyang tinatakbo ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Ipinarada niya ang kotse sa isang madilim na bahagi ng kalye sa tapat mismo ng lobby ng kondo. At doon,
Naghintay siya. Hindi nagtagal. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng entrance. Bumaba si Adrian mula sa driver's seat. Hindi formal ang suot niya. Nakabukas ang butones ng kanyang polo. Tila galing sa isang kaswal na lakad. Hindi sa isang seryosong meeting. At hindi siya nag-iisa. Mula sa passenger seat, lumabas ang isang babae. Bata. Maganda. Ang buhok ay nakalugay at ang suot na bestida ay hapit sa katawan. Kilala siya ni Marisol, si Celine, ang bago niyang executive assistant. Ngumiti ito kay Adrian, isang ngiting hindi para sa isang boss. At pagkatapos ay isinukbit ang braso sa kanya. Walang pagtutol mula kay Adrian. Tila sanay na sila sa ganitong kilos. Magkasabay silang naglakad, papasok sa nagniningning na lobby. Bago sila tuluyang pumasok, huminto si Adrian. Hinawakan niya ang pisngi ni Celine. At hinalikan ito. Hindi yun isang halik na puno ng pagnanasa. Mas masakit pa roon. Iyon ay isang halik na puno ng lambing. Puno ng pagkasanay. Isang halik na ibinibigay sa isang taong parte na ng iyong mundo. Hindi huminga si Marisol. Nanigas ang kanyang mga kamay sa manibela. Ang hangin sa loob ng kotse ay biglang naging napakabigat. Hindi niya mahinga. Walang luhang pumatak. Walang sigaw na kumawala sa kanyang bibig. Para siyang isang estatwang nakatingin sa kawalan. Pinapanood ang pagguho ng lahat ng pinaniniwalaan niya. Sa isip niya, nakikita pa rin niya ang kalderetang lumalamig na sa kanilang mesa. Ang kandilang unti-unti nang nauupos. Ang 15 taon ng pagsasama, ng pagtitiwala, ng pagmamahal, lahat iyon, sa isang iglap, ay naging abo. Umupo lang siya doon, sa dilim ng kanyang kotse, sa gitna ng isang kalyang hindi niya kabisado. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon. Ang tanging pumutol sa kanyang pagkatulala ay ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Nanginginig niyang tiningnan ng screen. Isang mensahe mula kay Adrian. "Don't wait up, mahal. Matatagalan ako. I love you." 3 salita. Parang 3 patalim na sabay-sabay tumusok sa puso niya. Hindi niya alam kung paano niya napihit ang susi, kung paano niya napaurong ang sasakyan, kung paano siya nakapag-drive pa uwi. Sa mga kalyeng pamilyar, pero ngayon ay parang dayuhan. Ang mga ilaw ng poste ay nagmimistulang mga bituing lumuluha. Ang mga busina ng sasakyan ay parang mga sigaw sa malayo. Ang buong mundo ay nagpatuloy sa pag-ikot. Habang ang mundo niya ay huminto na. Pagpasok niya sa bahay, ang amoy ng kaldereta ay sumalubong pa rin sa kanya. Ngunit ngayon, amoy lumbay na ito, amoy kasinungalingan. Sinalubong siya ni Manang Tess, ang kanilang kasambahay na halos 2 dekada ng kasama nila. Nakakunot ang noo nito. "Ma'am Marisol? Gabi na po kumain na po ba kayo?" Tumangulang si Marisol. Hindi magawang magsalita. Dumiretso siya sa kusina at isa-isang iniligpit ang mga plato sa mesa. Dahan-dahan, walang ingay. Bawat kilos ay parang pinabagal ng isang mabigat na puwersa na hindi niya makita. Tinapon niya ang natirang pagkain. Binuksan niya ang botelya ng alak at ibinuhos lahat sa lababo. Ang pulang likido ay dumaloy na parang dugo. Pagkatapos, pumanhik siya sa kwarto ng mga anak. Pinagmasdan niya ang kanilang mahihimbing na mukha. Ang mga anghel niya. Ang tanging dahilan kung bakit kailangan niyang manatiling buo. Hinalikan niya sila sa noo. Dahan-dahang isinara ang pinto at pumasok sa sarili nilang silid ni Adrian. Ang kama na dati kanlungan niya ay tila naging isang malawak na disyerto. Humiga siya, nakatingin sa kisame. Walang tulog, walang luha. Tanging ang paulit-ulit na pag-replay sa isip niya ng eksena sa tapat ng kondo, ang pagkakasukbit ng braso ni Celine, ang halik ni Adrian sa pisngi nito. Hanggang sa dapit umaga, hindi pa rin siya nakatulog. Ang "I love you" ni Adrian sa text ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi na ito tunog ng pagmamahal. Ngayon,
Isa na itong sumpa. Ang I love you ni Adrian sa text ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi na ito tunog ng pagmamahal. Ngayon, isa na itong sumpa. Unti-unting sumilip ang araw sa bintana, nagpipilit pasukin ang dilim sa kanyang puso. Bumangon si Marisol. Ang bawat kalamnan niya ay tila nananakit. Parang 1,000 taon siyang hindi gumalaw. Naglakad siya patungo sa banyo, tumingin sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng may mga matang walang kislap, may mga labing walang kulay. Hindi niya halos makilala ang sarili. Naligo siya. Ang bawat patak ng tubig ay parang naghugas din ng huling butil ng tiwala sa kanyang kaluluwa. Pagbaba niya sa kusina, abala na si Manang Tess sa paghahanda ng almusal. "Ma'am, gising na po kayo. Kakain na po ba kayo?" "Mamaya na lang po, Manang," sagot ni Marisol. Ang boses ay parang bulong lang. Kumuha siya ng isang tasa ng kape at umupo sa hapagkainan. Sa pwesto niya. Sa pwesto kung saan dapat sana'y magkasama sila ni Adrian kagabi. Nilingon niya ang mga upuan ng mga anak. Pagkatapos ay ang upuan ni Adrian. Blanko ang kanyang tingin. Nagsimulang maglaro sa isip niya ang mga nakaraang buwan. Ang mga gabing laging late umuuwi si Adrian. Laging may emergency o client meeting. Ang mga weekend trips niya na laging kasama ang team niya. Noon, pinaniniwalaan niya lahat. Noon, masaya siya sa pag-iisip na ang asawa niya ay masipag at mahal ang kanyang trabaho. Ngayon, bawat alaala ay may mapait na lasa. Ang mga regalong binibigay ni Adrian, ang mga sweet gestures niya, ang mga I love you niya. Gaano karami doon ang totoo? O lahat ba ay bahagi lang ng isang malaking pagpapanggap? Biglang may tumawag sa kanyang telepono. Bumilis ang tibok ng puso niya. Si Adrian, nag-aalangan siyang sagutin. Pero kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang magpanggap. "Hello? Mahal, good morning. Gising ka na pala. Sorry ulit kagabi ha. Ang tagal talaga ng meeting." Boses ni Adrian, pilit na masigla. "Kakauwi ko lang. Matutulog lang ako. I love you." "Okay?" sagot ni Marisol. Hindi niya kayang ibalik ang I love you. "Take care." Pinatay niya ang tawag. May naramdaman siyang panlalamig. Hindi na galit, hindi na sakit, puro wala. Maya-maya, may bumusina sa labas. Agad siyang napalingon. "Manang, sino yan?" "Si Doña Elvira po, ma'am," sagot ni Manang Tess. Napabuntong hininga si Marisol, ang kanyang biyenan. Kung kailan siya nananakit. Pumasok si Doña Elvira. May dalang basket ng mga prutas at may ngiting ubod ng lapad. "Marisol, my dear, ang aga ko, hindi ba? Dumalaw lang ako. Nasaan ang apo ko?" "Tulog pa po, ma," sagot ni Marisol. Pilit nang ngumiti. "Magkape po muna kayo." Umupo si Doña Elvira sa tapat niya. Inilibot ang tingin sa sala. Napakagandang bahay talaga nito. Ang galing talaga ng anak ko, si Adrian. Lahat ng ito, bunga ng kanyang sipag at talino. Ngumiti lang si Marisol. Bawat salita ng biyenan ay parang asin na ipinahid sa kanyang sariwang sugat. "At ikaw, Marisol," patuloy ni Doña Elvira, "ang galing mo ring humawak ng bahay, kaya laging maayos ang buhay ng anak ko. Hindi katulad ng ibang mga asawa, walang ginawa kundi mag-shopping at mag-party." "Salamat po, ma," sabi ni Marisol. "Nga pala," sabi ni Doña Elvira, lumipat sa mas seryosong tono. "May family dinner tayo sa Linggo. Sa bahay. Ang buong angkan ng De La Peña ay nandoon. Make sure you and Adrian are there. Importanteng ipakita sa lahat na buo at masaya ang pamilya natin. Alam mo naman, Marisol, ang reputasyon. Napakahalaga niyan sa ating pamilya." Tumango si Marisol. Ang reputasyon. Ang hiya. Iyan ang laging priority. Habang nagkukwento si Doña Elvira tungkol sa mga kamag-anak at sa mga plano para sa Linggo, ang isip ni Marisol ay lumilipad. Nakita niya ang laptop ni Adrian sa study room.
Nakita niya ang kanyang lumang laptop na matagal nang nakatago. Ang isang bagay na natutunan niya bilang isang accountant ay, ang numero ay hindi nagsisinungaling, hindi katulad ng mga tao. Umalis si Doña Elvira. Nagpaalam ang biyenan, hinagkan pa siya sa pisngi, at muling pinuri ang kanyang pagiging ideal wife. Nang tuluyang makaalis si Doña Elvira, naglakad si Marisol patungo sa study room. Binuksan niya ang pinto. Ang silid ay puno ng mga libro at dokumento ni Adrian. May amoy ng leather at kape. Umupo siya sa swivel chair sa harap ng malaking mesa. Sa isang sulok, nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga magazine, ang lumang laptop niya. Binuksan niya ito. Maraming alikabok. Mabagal. Ngunit umandar pa rin. Nagbukas siya ng browser. Nagsimulang mag-type sa search bar. Basic Forensic Accounting Techniques. Huminto ang cursor sa search bar. Walang pag-aalinlangan. Pinindot ni Marisol ang enter. Ang pagbukas ng araw ay hindi nagdala ng kapayapaan kay Marisol. Ang bahay ay abala sa mga tunog ng paggising ng mga bata, ang amoy ng kape at bagong lutong pandesal. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling tahimik, parang isang libingan. Pinilit ni Marisol ang sarili na kumilos ng normal. Niyakap niya ang mga anak. Kinumusta ang mga homework nila. Tinulungan si Manang Tess sa paghahanda ng almusal. Bawat kilos ay mechanical, bawat ngiti ay pilit. Ngunit sa likod ng kanyang kalmadong panlabas, ang kanyang isip ay naglalakbay. Muling binabalikan ang mga nakaraang buwan, taon pa nga. Ang mga gabing late, umuwi si Adrian. Ang mga conference calls na umaabot hanggang madaling araw. Ang mga out-of-town seminars na dati kinaiinisan ni Sukiya, pero ngayon ay pinaghihinalaan na. Mayroon siyang napansin noon, isang kakaibang pabango sa mga damit ni Adrian. Hindi ang karaniwan niyang ginagamit. Ngunit binaliwala niya, sinasabing baka sa mga kasamahan niya lang sa opisina. Mayroon ding mga pagkakataon na ang mga mata ni Adrian ay tila malayo, puno ng mga lihim na hindi kayang sabihin. Ang mga red flags na ito ay hindi niya noon pinansin. Itinuring lamang na bahagi ng abalang buhay ng isang matagumpay na executive. Ngayon, bawat isa ay tila nagiging ebidensya, isang patak ng lason na dahan-dahang kumalat sa kanilang relasyon. Tanghali na nang magising si Adrian. Bumaba siya, lumapit kay Marisol, at hinalikan siya sa noo. "Good morning, mahal. Ang sarap ng tulog ko. Sorry ulit, ha? Ang dami talagang kailangan ayusin sa project." Ngumiti lang si Marisol. Ang halik niya ay pakiramdam ng yelo sa kanyang balat. Maya-maya, may tumawag sa telepono ni Marisol. Ang kanyang biyenan, si Doña Elvira. "Marisol, my dear, kumusta ka? Nasa bahay ba ang Adrian? Narinig kong may family dinner tayo sa linggo. Sa aking bahay. Lahat ng Dela Peña nandoon, kaya kailangan ninyo ring pumunta. Siguraduhin mong presentable kayong dalawa. Napaka-importante ng image ng ating pamilya. Alam mo naman." "Opo, ma. Alam ko po," sagot ni Marisol. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. "Oh, and Adrian," patuloy ni Doña Elvira. "Napakasipag talaga ng anak ko. Hindi katulad ng ibang lalaki dyan na puro bisyo. Kaya ka mapalad, Marisol. May ganyang asawa ka. You must cherish him." "Opo, ma. Ginagawa ko po," bulong ni Marisol. Nang matapos ang tawag, naramdaman ni Marisol ang pagdami ng bigat sa kanyang dibdib. Ang image, ang reputasyon. Para kanino? Para sa isang taong kayang sirain ang lahat sa isang iglap? Kinabukasan, habang nasa trabaho si Adrian, nagpasya si Marisol na maglinis ng study room. Alam niyang nandoon ang laptop at ilang personal na gamit ni Adrian. Binuksan niya ang pinto. Ang silid ay may bahagyang amoy ng pabango ng asawa, halo ng amoy ng lumang papel at kape. Nilinis niya ang mesa, inayos ang mga libro. Dahan-dahan. Bawat hawak niya sa mga gamit ni Adrian ay parang paghawak sa isang bahagi ng kanyang pagtataksil.
Nakita niya ang wallet ni Adrian sa ibabaw ng kanyang notepads. Nag-aalangan siya, ngunit ang curiosity at ang hinanakit ay mas matindi kaysa sa kanyang konsensya. Binuksan niya ang wallet. Walang malaking halaga ng pera. Ngunit sa isang maliit na bulsa, may nakita siyang resibo. Ito ay mula sa isang mamahaling fine dining restaurant sa Bonifacio Global City. Ang petsa, 2 linggo na ang nakakaraan. Ang araw na yon ay Biyernes at sinabi ni Adrian na nasa isang boring conference siya sa isang probinsya. Hindi pa nga nakauwi noon si Adrian ng gabing iyon. Sinabing na stranded siya dahil sa traffic. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Marisol. Ang resibo ay hindi lang nagpapatunay ng kasinungalingan, kundi ng isang piling lugar na hindi niya kayang puntahan. Isang lugar na tila idinisenyo para sa isang espesyal na date. Hindi isang boring conference. Tinitigan niya ang pangalan ng restaurant. L'Etoile. Binaliktad niya ang resibo. Walang ibang detalye. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Ito ay isa pa lamang ebidensya, isang maliit na piraso sa isang malaking palaisipan. Ngunit ang pirasong ito ay nagbigay ng kislap sa kanyang mga mata. Hindi na luha. Ngayon ay apoy. Naglakad siya patungo sa kanyang lumang laptop. Kinopya niya ang mga detalye ng resibo. Ang petsa, ang pangalan ng restaurant, ang halaga. Ang lahat ng ito ay magiging parte ng kanyang investigasyon. Nagsimula siyang mag-type muli sa search bar. Ngayon, mas detalyado. RS Logistics Company Profile. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang resulta. Isang maliit na kumpanya ng logistics. Ang pangalan ng may-ari ay Ramon Santos. May profile picture. Sa tabi ng pangalan ni Ramon, sa profile picture ay nakangiti ang isang pamilyar na mukha. Celine. Kasama si Ramon. Nakaakbay pa nga si Ramon kay Celine. May caption, "Happy anniversary to my beautiful wife, Celine." Parang may naghugot ng kanyang hininga. Hindi lang kasintahan. Hindi lang kabit. Asawa. Ang lalaking yun. Ang may-ari ng RS Logistics. Ang taong binabayaran ni Adrian ng special services. Ang lalaking yon ay asawa ni Celine. Ang mga kasinungalingan ni Adrian ay hindi lang simpleng pagtataksil. Ito ay isang network ng panloloko. Isang masalimuot na laro ng kapangyarihan at pera, kung saan ang isang inosenteng asawa ay ginagamit na panakip-butas. Nakatitig lang si Marisol sa screen. Ang mukha ni Celine na nakangiti sa tabi ni Ramon. Ang mukha ni Adrian na nagpapanggap na nagtatrabaho. Ang kanyang sariling mukha na puno ng sakit at hinanakit sa salamin ng kanyang laptop. Ang basag na salamin ng tiwala ay hindi lamang pumutol sa kanya. Ang mga piraso nito ay nakasugat din sa ibang tao. Hindi na siya makapaghihintay. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ngayon, nakatulala si Marisol sa screen ng lumang laptop. Celine at Ramon, magkasama, nakangiti. "Happy anniversary to my beautiful wife, Celine." Ang caption ay parang kutsilyo na humiwa sa kanyang natitirang pag-asa. Hindi lang simpleng kabit. May asawa si Celine. At si Adrian ginagamit ang asawa ni Celine sa kanyang ilegal na gawain. Ang galit na naramdaman niya ay malamig. Hindi nagsisigaw. Hindi nagpapadyak. Ito ay isang galit na bumuo ng bakal sa kanyang kalooban. Isang matinding pagkauhaw sa katotohanan. Kinabukasan, habang nasa opisina si Adrian at ang mga bata ay nasa eskwela, oras na para gumalaw si Marisol. Sinigurado niya na walang manang test sa silid. Pumasok siya sa study room ni Adrian. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa pagdalo sa isang gawaing napakalaki ang bigat. Umupo siya sa silya ni Adrian. Inilagay ang kanyang lumang USB drive sa bulsa ng kanyang pantalon. Tiningnan niya ang mga gamit ni Adrian sa mesa. Mga papeles, mga panulat, ang kanyang mamahaling laptop na nakasarado. Dahan-dahan niyang binuksan ang laptop ni Adrian. Alam niya ang password. Hindi pa rin ito binago ni Adrian
mula nang ikasal sila. Isa na namang patunay ng kanyang pagiging kampante o ng kanyang paghamak kay Marisol. Ang desktop ay malinis, puno ng mga shortcut sa business applications. Nag-navigate si Marisol sa folder ng financial reports. Nagsimula siya niyang magbukas ng mga file, mga spreadsheet, mga kontrata. Ang bawat linya ng numero, bawat transaksyon ay parang mga piraso ng ebidensya na dahan-dahang nagbubunyag ng isang masalimuot na kwento. Nakita niya ang mga regular na bayad sa RS Logistics. Ang mga halaga ay hindi maliit. Libo-libong piso para sa mga serbisyong hindi malinaw na nakasaad. Special delivery services, consultation fees, project support. Ang mga description ay malabo, masyadong pangkalahatan. Hindi yon ang pamamaraan ng isang lehitimong kumpanya. Bilang isang dating accountant, alam niya ang pagkakaiba sa pagitan ng isang wastong transaksyon at isang may bahid ng pagtatago. May nakita rin siyang mga gastos para sa client entertainment na kadalasang kasama ang mga resibo mula sa mga mamahaling hotel, hindi para sa mga meeting room, kundi para sa mga suite. Ang mga petsa ng mga ito ay kadalasang tugma sa mga sinasabi ni Adrian na out-of-town trips niya, at ang mga client na nakalagay ay kadalasang mga proxy accounts o mga pangalang mahirap i-trace. Sa isang folder na may label na personal, may nakita si Marisol na mga email. Ang iba ay mula kay Celine. Hindi formal na pag-uusap, mga mensaheng puno ng paglambing. Mayroon ding mga diskusyon tungkol sa kinabukasan na nila, sa mga plano nila pagkatapos ng matagal ng paghihintay. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Marisol. Ang tiyan niya ay parang nilalamutak. Si Adrian, ang taong pinagkatiwalaan niya, hindi lang basta nagloloko. Siya ay isang mastermind ng panloloko, gumagamit ng pera ng kumpanya para sa kanyang personal na bisyo, at ginagawa pa itong legal sa pamamagitan ng paggamit sa asawa ng kanyang kabit. Kailangan niya itong i-document. Kailangan niya ng backup. Nagsimula siyang mag-copy-paste ng mga mahahalagang file, mga financial statements, mga kontrata sa RS, logistics, mga email ni Adrian at Celine. Ang bawat click ng mouse ay parang paghuhukay sa isang libingan ng kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto. Napatalon si Marisol, napatigil ang kanyang ginagawa. "Mommy, what are you doing?" Si Miguel, ang kanyang bunsong anak, nakatayo sa pintuan, kinukusot ang mga mata. Katatapos lang ng kanyang hapon na tulog. Nagmadaling isinara ni Marisol ang laptop ni Adrian. Pinilit niyang ngumiti. Isang ngangiting halos hindi niya magawa. "Oh, anak, just cleaning daddy's computer. Ang dami ng kalat." Lumapit si Miguel, pinaningkit ang mata sa screen na bigla niyang isinara. "Talaga po? Can I play games?" "Hindi pwede, anak. Kailangan ni daddy ng malinis na computer para sa trabaho niya," sabi ni Marisol. Pilit na pinipigilan ng kanyang kaba. "Gusto mo? Kwentuhan na lang kita habang naghihintay ng dinner?" Tumango si Miguel, masaya. Hinawakan ni Marisol ang kamay ng anak at lumabas sila ng study room. Pero bago niya isara ang pinto, nilingon niya ang mesa. Ang USB drive ay nasa bulsa niya. Pagkatapos ng gabi, habang mahimbing na ang mga bata at si Adrian ay umuwi na at nagpapahinga sa kwarto, muling binuksan ni Marisol ang kanyang lumang laptop. Isinaksak niya ang USB. Binuksan niya ang folder na kanyang kinopya. Nagsimulang basahin ang mga detalye ng mga transaksyon sa RS Logistics. Isang partikular na kontrata ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang multi-million project para sa logistics and storage services para sa isang proyekto ng kumpanya ni Adrian na hindi pa man lang inaprubahan. Sa ilalim ng kontrata, mayroong isang maliit na footnote na nakasaad, "All payments will be processed through a third-party account under the name of Santos Holdings Inc." Santos Holdings Inc. Ramon Santos, hindi lang pera ng kumpanya ang ninanakaw ni Adrian. Gumagawa siya ng isang komplikadong scheme ng panloloko. Isang seryosong kaso ng pagnanakaw.
Ang kanyang hininga ay huminto. Ang kontratang ito ang malaking isda. Ito ang magpapaguho kay Adrian, hindi lang dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa kanyang pagiging magnanakaw. Tinitigan niya ang screen. Ang mga numero ay malinaw. Ang katotohanan ay masakit. Ito ay higit pa sa isang basag na puso. Ito ay isang digmaan. At ngayon, mayroon na siyang sandata. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang malamig na bato na idinagan sa dibdib ni Marisol. Hindi na lang basta kirot ng pagtataksil ang kanyang nararamdaman, kundi matinding galit sa lawak ng panloloko ni Adrian. Isang komplikadong web ng kasinungalingan at pagnanakaw. Gumagamit siya ng asawa ng kanyang kabit para sa kanyang ilegal na gawain. Ang kapal ng mukha. Dumating si Adrian kinagabihan. Sinalubong siya ni Marisol sa pintuan, pilit na nagpakita ng normalidad. Ngumiti siya. "Kumusta ang araw mo, mahal?" "Aba, Marisol, parang wala ka naman doon kahapon," sabi ni Adrian. Hinalikan siya sa pisngi. "Ang daming problema sa opisina, pero okay na. Naayos na namin." Ang galing talaga ni Celine. Bawat salita ni Adrian ay parang dagta na dumidikit sa balat ni Marisol. Ang pagpuri niya kay Celine, ang kanyang pagiging kampante, ang lahat ng ito ay nagtulak sa kanya na lalo pang tumibay ang kanyang desisyon. Habang naghahapunan, pinilit ni Adrian na maging masigla. Nagkwento siya tungkol sa kanyang araw, sa mga plano ng kumpanya. Ngunit sa bawat pagtingin niya kay Marisol, ay may nakita siyang kakaiba sa mga mata ng kanyang asawa. Mayroong isang bagay na tila nananahimik, ngunit matalim. Nang gabing iyon, matapos matulog ang lahat, muling binuksan ni Marisol ang kanyang laptop. Tiningnan niya muli ang mga dokumentong nakopya niya, ang mga email, ang mga kontrata, ang mga transaction logs. Hindi siya nakatulog. Ginugol niya ang buong gabi sa pag-aaral ng bawat detalye. Nag-research siya tungkol sa mga kaso ng financial fraud sa Pilipinas. Nag-aral siya tungkol sa mga legal na proseso ng paghahain ng kaso sa isang korporasyon. Ang bawat impormasyon ay kanyang sinisipsip, parang isang estudyanteng naghahanda para sa isang napakahalagang pagsusulit. Sa gitna ng kanyang pag-aaral, nakita niya ang larawan ni Ramon. Nasa background niya ang kanyang pamilya. Isang simpleng larawan, ngunit puno ng pagmamahal. Si Ramon, isang logistics driver na nagpapakahirap para sa kanyang asawa at mga anak. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang tanda ng pagiging kasabwat. Siya ay mukhang isang inosenteng biktima. Ang tanong ay bumalik sa isip ni Marisol. Dapat ba niyang sabihin kay Ramon? Dapat ba niyang sirain ang buhay ng isang taong inosente na kagaya niya ay biktima rin ng panloloko ni Adrian at Celine? Ang hiya ay muling kumirot sa kanyang dibdib. Ang paglalantad sa katotohanan ay hindi lang makakasira kay Adrian. Makakasira din ito sa buhay ni Ramon, sa kanyang pamilya. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto nila. "Adrian, katatapos lang maligo." "Bakit gising ka pa, mahal? May problema ba?" tanong niya. Lumapit at yumakap kay Marisol mula sa likod. Nanigas si Marisol. Ang yakap niya ay parang gapos. "Wala naman. Mahal, nagbabasa lang ng emails." "Ah," sabi ni Adrian. Hindi siya nagtanong pa. Humiga siya sa kama. "Halika na. Matulog ka na. Kailangan mo ng pahinga. Alam kong pagod ka sa pag-aasikaso ng mga bata." Ang pagiging good husband ni Adrian ay nagbigay ng lason sa kalooban ni Marisol. Ang pagpapanggap niya, ang kabastusan niya. Humiga si Marisol sa tabi niya. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Adrian. Ang layo sa pagitan nilang dalawa ay tila isang malalim na bangin. Hindi niya magawang huminga sa presensya niya. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagsasabing lumayo. Kinabukasan, isang gabi bago ang family dinner ng mga De La Peña, tahimik na inihanda ni Marisol ang isang brown envelope. Sa loob nito
ay ang mga kopya ng transaksyon sa ARS. Logistics, ang email ni Adrian at Celine at ang profile picture ni Ramon at Celine. May narinig siyang tawanan sa sala. Lumabas siya. Si Adrian ay naglalaro sa mga bata. Pinapasan niya si Miguel sa kanyang balikat at si Isabela ay humahalakhak habang hinahabol ang kanyang ama. Isang larawan ng perpektong pamilya. Isang larawan na kayang-kaya sirain ni Marisol. Biglang lumapit si Adrian kay Marisol. Hawak ang kamay niya. Tingnan mo, mahal. Ang saya ng mga anak natin. Ang pamilya natin. Lahat ng pagpapagod ko para sa kanila. Para sa inyo. Ang mga mata ni Adrian ay tila puno ng pagmamahal. Kung hindi lang niya alam ang katotohanan, maniniwala siya. Gusto mo bang mag-ice cream tayo sa labas mamaya? Tanong ni Adrian sa mga bata. Daddy's treat! Nagsigawan ang mga bata sa tuwa. Sumama si Marisol sa kanila. Habang kumakain sila ng ice cream sa mall, pinagmasdan niya si Adrian. Ang kanyang asawa ay nakangiti, masaya. Parang walang lihim, parang walang kasalanan. Ang pagganap niya ay perpekto. Ngunit ang loob ni Marisol ay puno ng lamig. Ang kanyang puso ay parang bato. Pag-uwi nila, pagkatapos matulog ng mga bata, umakyat si Marisol sa kwarto. Hinila niya ang isang lumang shoebox sa ilalim ng kama. Dito niya itinatago ang mga lumang litrato, mga sulat. Kinuha niya ang isang frame, ang kanilang wedding photo. Isang masayang Marisol at Adrian, nakangiti, puno ng pag-asa, hapdi. Ang salitang iyon ay muling umaling-awngaw sa kanyang isip. Hapdi, sakit, galit. Pero hindi na lang para sa kanya, para sa mga anak niya, para sa pamilyang akala niya ay totoo. At para na rin kay Ramon, ang inosenteng biktima. Hindi na siya magtatago sa likod ng hiya. Hindi na niya hahayaan na baliwalain ang kanyang dignidad. Tinitigan niya ang brown envelope sa kanyang kamay. Sa labas ng envelope, sa ibaba, isinulat niya ang pangalan. Ramon Santos. Kailangan niyang makita si Ramon. Kailangan niyang malaman kung anong klase ng tao si Ramon. Kung siya ay isang inosenteng biktima o isang kasabwat. At ang tanging paraan para malaman yon ay ang harapin siya. Ang mainit na sikat ng araw ay tila hindi maramdaman ni Marisol habang naglalakad siya sa isang abalang kalye sa Taguig. Ang brown envelope na nasa kanyang bag ay tila may sariling bigat, bumibigat sa bawat hakbang. Huminto siya sa tapat ng isang karinderya. Aling Nenas Lutong Bahay. Dito, ayon sa impormasyon na nakuha niya, madalas magtanghalian si Ramon Santos. Natanaw niya si Ramon sa loob, nakaupo mag-isa sa isang sulok, abalang kumakain ng sinigang. Mukha siyang pagod, ngunit may simpleng pagkakontento sa kanyang mukha. Isang tipikal na Pilipinong nagtatrabaho ng marangal para sa kanyang pamilya. Isang matalim na kirot ang naramdaman ni Marisol. Hindi dahil sa galit kay Ramon, kundi dahil sa kawalan ng katarungan. Ang lalaking ito ay inosente. At dahil sa kasakiman ni Adrian, malapit nang gumuho ang kanyang mundo. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang loob. Kailangan niyang gawin ito. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. At para na rin sa katotohanan. Naglakad siya papasok sa karinderya. Nagtinginan sa kanya ang ilang kumakain. Hindi karaniwan para sa isang babaeng gaya niya, na mukhang may kaya. Ang pumasok sa isang simpleng karinderya. Diretso siyang lumapit sa mesa ni Ramon. Inilapag niya ang kanyang bag sa upuan sa tapat niya. Magandang tanghali, Ginoong Ramon, sabi ni Marisol. Ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng tensyon. Nagulat si Ramon. Nagtaas siya ng tingin, nagtataka kung bakit siya kinakausap ng isang estranghero. Kayo po ba si... Ako po si Marisol de la Peña. Diretsong sabi ni Marisol. Asawa po ako ni Adrian de la Peña. Biglang nagbago ang reaksyon ni Ramon. Mula sa pagtataka, naging pagtatanggol. Kumunot ang kanyang noo.
Ano po ang kailangan ninyo sa akin, ma'am? Gusto ko lang po sanang kausapin kayo tungkol sa arrest. Logistics, sabi ni Marisol, tahimik na binuksan ang kanyang bag at kinuha ang brown envelope. Nang makita ni Ramon ang envelope, tila may nag-iba sa kanyang mga mata. Nagkaroon ng bahagyang kaba. Wala po akong alam sa anumang pinag-uusapan ninyo, ma'am. Simpleng driver lang po ako. Hindi ko po alam ang mga business affairs ni Sir Adrian. Simple driver nga po kayo, Ginoong Ramon. Pero ang pangalan niyo po, ang nakalista, bilang may-ari ng RS Logistics. At malaki po ang mga bayad ng kumpanya ni Adrian sa inyong kumpanya para sa mga serbisyong hindi po malinaw. Sabi ni Marisol, dahan-dahang inilabas ang ilang kopya ng bank statements at kontrata. Napatingin si Ramon sa mga dokumento. Ang kanyang mukha ay namutla. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, ma'am. Ang asawa ko, nagpapakapagod yan para sa pamilya namin. Huwag po ninyo siyang dungisan. At kayo po, Ginoong Ramon, naniniwala po ba kayo na ang mga bayad na ito ay para sa lehitimong serbisyo? Para sa mga proyektong hindi pa nga nagsisimula? Tanong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Ramon. O naniniwala po ba kayo na sapat ang sweldo ni Celine bilang assistant para makabili ng mga mamahaling branded bags at jewelry na nakalista sa credit card statements na ito? Inilabas niya ang isa pang dokumento. Ang kopya ng credit card statement ni Celine at ang larawan ni na Adrian at Celine na magka-holding hands na lumalabas mula sa kondo. Nagitla si Ramon. Hinablot niya ang mga papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa. Lumipat mula sa isang dokumento patungo sa isa pa. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. Iimposible yan! Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagsisinungaling kayo. Ginagawa ninyo to para sirain ang asawa ko. Gusto ninyo lang sirain ang pamilya namin. Tumayo si Ramon. Itatapon sana ang mga papel, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagtatanggol. Umalis po kayo dito, ma'am. Hindi ko po kayo kilala. Huwag po ninyong sirain ang buhay namin. Hindi po ako ang sumisira sa buhay ninyo, Ginoong Ramon. Kalmadong sabi ni Marisol, ngunit may matinding bigat sa kanyang tinig. Pinapakita ko lang po sa inyo ang katotohanan. Hindi na nagtagal si Ramon. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at halos tumakbo palabas ng karinderya. Iniwan niya ang mga papeles sa mesa, nakakalat. Naglakad si Marisol patungo sa labas. Nakita niya si Ramon na naglalakad ng mabilis. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Sa isang iglap, lumingon si Ramon. Ang kanyang mga mata ay hindi nagalit. Puno ito ng pagkalito, ng pagtataka, ng sakit. Isang mabilis na sulyap. Pagkatapos ay muling nagpatuloy siya sa paglalakad. Papalayo. Muli, parang may humugot sa hininga ni Marisol. Ang kanyang dibdib ay masikip. Hindi madali. Hindi madaling maglantad ng katotohanan, lalo na kung ang katotohanan ay makakasakit sa iba. Ngunit ang tingin ni Ramon, ang pagkalito sa kanyang mga mata, iyon ang kailangan niya. Ang buto ng pagdududa ay naitanim na. Bumalik si Marisol sa kotse. Umupo siya sa driver's seat. Nanginginig ang mga kamay. Tumingin siya sa rearview mirror. Nakita niya si Ramon. Ngayon ay nakatayo na sa di kalayuan. Nakatingin sa direksyon ng karinderya o marahil nakatingin sa kawalan. Ang kanyang muka ay blanko, puno ng tanong. Ang unang paghaharap ay hindi nagdulot ng agarang tagumpay. Ngunit ito ay isang simula. Ang simula ng lason ng duda. Ang tingin ni Ramon sa rearview mirror ay tumatak sa isip ni Marisol. Ang pagkalito, ang sakit. Ang lason ng duda ay naitanim na. Ngunit hindi sapat iyon. Alam niyang kailangan pa ng mas matinding ebidensya upang tuluyang mawasak ang pagtatanggol ni Ramon sa kanyang asawa. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng mga bata. Mami, maglaro po tayo.
Ngumiti si Marisol, pilit na iwinawaglit ang mabigat na isipin. Niyakap niya ang mga anak at pinaglalaro sila. Ngunit habang naglalaro sila, ang kanyang isip ay abala sa pagbuo ng bagong diskarte. Hindi niya pwedeng direktang harapin si Ramon muli. Kailangan niyang maging mas matalino. Kinagabihan, habang gumagawa ng homework ang kanyang anak na si Isabela, may tinanong ito. "Mommy, is it ever okay to lie?" Napatigil si Marisol. Tumingin siya sa kanyang anak. "Bakit mo naman natanong yan, anak?" "Kasi po, sabi ng teacher namin, masama raw po magsinungaling, pero minsan po, 'di ba? Para hindi masaktan ng iba, kailangan." Sagot ni Isabela, inosente ang mga mata. Huminga ng malalim si Marisol. "Only when the truth causes more pain, anak, but the truth always comes out." Ang mga salitang iyon ay parang paninindigan na rin niya sa sarili. Ang kanyang sariling katotohanan ay masakit, ngunit kailangan itong lumabas. Nang matulog na ang mga bata, muling binuksan ni Marisol ang kanyang laptop. Naghahanap siya ng isang discreet na paraan upang magpadala ng impormasyon kay Ramon. Hindi niya gustong maging mukhang baliw na babae na naghahabol sa asawa ng iba. Nakita niya ang isang small printing shop malapit sa bahay ni Ramon. Isang lugar kung saan pwedeng mag-print at mag-fax ng mga dokumento ng anonymous. Iyon ang kanyang susunod na hakbang. Kinabukasan, maaga pa lang, umalis si Marisol. Nagprint siya ng ilang mahahalagang dokumento. 1. Isang kopya ng bank statement ni Celine na nagpapakita ng mga transaksyon para sa mga mamahaling branded bags at jewelry na hindi tugma sa kanyang sweldo. 2. Isang kopya ng isa sa mga invoice ng RS Logistics sa kumpanya ni Adrian na may nakasaad na consultation fees for Project Falcon, isang proyekto na alam ni Marisol na hindi pa nagsisimula. 3. At ang pinakamahalaga, isang high-resolution na print ng larawan ni Adrian at Celine na magkahawak kamay na lumalabas mula sa kondo. Noong gabing iyon, inilagay niya ang lahat sa isang plain brown envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Walang return address. Sa harap, isinulat niya lang ang pangalan ni Ramon Santos at ang address ng kanyang opisina. Nag-drive siya papunta sa opisina ni Ramon at tahimik na inihulog ang envelope sa mailbox. Habang nagmamaneho siya pabalik sa bahay, may naramdaman siyang kakaibang kaba. Hindi ito takot, kundi pag-asa. Umaasa siya na ang mga dokumentong yon ay sapat upang tuluyang magising si Ramon. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng tawag mula kay Doña Elvira. "Marisol, nasaan ka na ba?" Kakatawag lang ni Adrian. Ang sabi niya, hindi mo raw siya sinasagot. "May problema ba kayo?" "Alam mo naman, Marisol, kailangan ninyong maging malakas ngayon. Ang pamilya ang pinakamahalaga." "Nasa labas lang po ako, ma. Namili ng gulay." Pagsisinungaling ni Marisol. "Wala po kaming problema ni Adrian. Nag-aayos lang po kami ng mga gamit para sa dinner ninyo sa linggo." "Mabuti naman kung ganun," sabi ni Doña Elvira, na tila hindi kumbinsido. "Sige, sige. Basta huwag mong pababayaan ang pamilya. Ipakita mo sa lahat na buo kayo." Ibinaba ni Marisol ang telepono. Napabuntong hininga. Ang pressure mula sa biyanan ay parang isang kadena na gumagapos sa kanya. Kinagabihan, habang naghahanda sila para matulog, biglang niyakap ni Adrian si Marisol mula sa likod. "Mahal, may gusto akong ibigay sa'yo." Ibinigay niya kay Marisol ang isang maliit na box. Binuksan niya. Isang mamahaling gintong kwintas, may nakasabit na maliit na diamond pendant. "Happy belated anniversary, mahal," sabi ni Adrian. Hinalikan siya sa buhok. "Pinag-ipunan ko yan. Sana magustuhan mo." Napatingin si Marisol sa kwintas. Ang ganda. Napakagara. Ngunit ang nakita niya sa kanyang isip ay ang credit card statement ni Celine. Ang mga mamahaling bags, ang mga jewelry, ang allowance na binibigay ni Adrian kay Celine, at ang tanong na bumalik sa kanyang isip. Mula saan galing ang pera?
Mula ba sa pinag-ipunan ni Adrian o mula sa pera ng kumpanya? Mula ba sa pera na ninakaw niya? Salamat, mahal, sabi ni Marisol, pilit na ngumiti. Alam ko, mahal, na minsan ay napapabayaan kita sa trabaho, pero sana ay naiintindihan mo na para sa atin ito. Para sa kinabukasan ng pamilya natin, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pambobola. Niyakap ni Adrian si Marisol ng mahigpit. I love you, mahal. You're the best wife. Ang mga salitang iyon ay parang lason na dumadaloy sa kanyang ugat. Hindi niya magawang gumanti ng yakap. Ang gintong kwintas sa kanyang kamay ay parang nagiging mabigat na tanikala. Bandang hating gabi, habang nakahiga si Marisol sa tabi ni Adrian na mahimbing na ang tulog, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Napabalikwas si Marisol. Kinuha niya ang telepono. Nag-aalangan siyang sagutin. Pero may kutob siya. Sinagot niya ang tawag. Hello! Bulong niya. Sa kabilang linya isang boses ng lalaki. Mababa. Halos hindi marinig. Ngunit may matinding pagkabigla at sakit sa boses nito. Ma'am Marisol, si Ramon. Saan tayo pwedeng mag-usap? Ngayon na. Ang boses niya ay nanginginig, puno ng pagkabigla at takot. Ang dating pagtatanggol ay nawala. Ngayon, ang kanyang boses ay puro sakit. Kailangan nating mag-usap, ma'am. Ngayon na. Ngayon na. Ang boses ni Ramon ay halos hindi na makilala. Puno ng pagkabigla, sakit at galit. Nagmadaling bumangon si Marisol mula sa kama. Tiningnan niya si Adrian na mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong nalalapit. Sa coffee shop sa kanto, 20 minutes, bulong ni Marisol sa telepono bago niya pinatay ang tawag. Nagbihis siya ng mabilis. Nag-iwan siya ng maikling note kay Adrian na bumili lang ng gamot sa botika. Hindi niya sigurado kung maniniwala si Adrian, ngunit yun lang ang naiisip niyang dahilan sa gitna ng kanyang pagkataranta. Ang pagmamaneho niya patungo sa coffee shop ay puno ng kaba. Ang bawat streetlight ay parang nagbabala. Ang bawat anino ay tila may dalang lihim. Alam niyang ito ang huling pagkakataon niya para kumbinsihin si Ramon. Kung hindi niya magawa, maaring maging mas mahirap ang lahat. Nang makarating siya sa coffee shop, nakita na niya si Ramon. Nakaupo sa pinakadulong sulok, ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay mugto at tila hindi nakatulog. Ang mga kamay niya ay nakahawak ng mahigpit sa isang tasa ng kape, nanginginig. Ang mga dokumentong ipinadala ni Marisol ay nakakalat sa mesa. Kasama ang litrato ni na Adrian at Celine. Umupo si Marisol sa tapat niya. Hindi siya umimik. Hinayaan niyang si Ramon ang unang magsalita. Bumulong si Ramon. Totoo ba lahat ng ito, Ma'am Marisol? Tumango si Marisol. Ang mga dokumento, Ginoong Ramon, ay hindi nagsisinungaling. Pero hindi ko maintindihan, sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay tila may basag. Si Celine. Mahal na mahal ko si Celine. Nagpapakahirap ako para sa pamilya namin. Tapos ganito lang. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng matinding pagkadismaya at sakit. Siya ang asawa ko, patuloy ni Ramon. Ang kanyang tinig ay tumaas, puno ng galit. Paano niya nagawa sa akin to? Sa mga anak namin? At paano naman po kayo, Ginoong Ramon? Tanong ni Marisol. Ang kanyang tinig ay malumanay. Paano po kayo ginamit ni Adrian? Ginawa niya po kayong front sa kanyang illegal na transaksyon. Pinapirma kayo sa mga kontrata na hindi niyo naiintindihan para sa pera ng kumpanya niya na siya rin namang ginagamit niya para pondohan ang relasyon niya sa asawa ninyo. Pinunasan ni Ramon ang kanyang luha. Tiningnan niya si Marisol. Bakit? Bakit ninyo to ginagawa? Dahil biktima rin po ako, Ginoong Ramon, sagot ni Marisol. Ginawa rin niya ito sa akin.
Ginawa niya ito sa mga anak namin. 15 taon ng pag-aasawa. Niloko niya ako. Niloko niya tayo. At ngayon, ninanakaw niya ang pera ng kumpanya na maaari ring makaapekto sa libu-libong empleyado niya. Umiling si Ramon, parang hindi pa rin makapaniwala. Noong sinabi ko sa kanya, bulong niya. Noong kinompronta ko siya, umiyak siya, Ma'am Marisol. Sabi niya, gawa-gawa ko lang daw. Sabi niya, iniinggit ko lang daw siya sa tagumpay ko. At ang mga dokumento, sabi niya, peke raw lahat. Hindi po peke yan, Ginoong Ramon, sabi ni Marisol. Kinuha ko po yan mismo sa computer ni Adrian. Ang mga numero ay malinaw. Ang mga petsa ay malinaw. Ang mga pangalan ng kumpanya ay malinaw. Ang tanging malabo rito ay ang mga kasinungalingan nila. Inilabas ni Marisol ang isang kopya ng kontrata ng Santos Holdings Inc. na may pirma ni Ramon. Tingnan ninyo po ito. Ang inyong pangalan, Ginoong Ramon, ay nakalista bilang may-ari ng isang kumpanya na tumatanggap ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya ni Adrian para sa mga serbisyong walang kinalaman sa inyong trabaho bilang driver. At kung sakaling may malaman ang mga awtoridad, kayo po ang unang-unang mananagot. Ngitla si Ramon. Hinablot niya ang kontrata. Binasa niya ang bawat linya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat salita. Nakita niya ang kanyang pangalan, ang kanyang pirma, ang kanyang sarili na ginamit bilang isang pawn sa isang malaking laro ng panloloko. Ang pera ng kumpanya, para lang pondohan ang kabit niya. Bulong ni Ramon, ang kanyang tinig ay puno ng matinding galit. At ako, ginawa niya akong kasabwat? Tumango si Marisol. Ginawa niya po tayong parehong tanga, Ginoong Ramon. Pero hindi pa huli ang lahat. Tumingin si Ramon kay Marisol. Ang galit sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang liwanag. Hindi ito liwanag ng pag-asa, kundi liwanag ng paghihiganti. Ano po ang plano ninyo, Ma'am Marisol? Tanong ni Ramon. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Ano po ang gusto ninyong gawin? Kailangan natin ng mas marami pang ebidensya, Ginoong Ramon, sabi ni Marisol. Hindi sapat ang mga ito. Kailangan natin ng access sa kanyang opisina. Kailangan natin ng access sa kanyang main server. Sa isang gabi kung kailan sigurado tayong wala siya doon. Ngitla si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Paano? Kayo po ang makakatulong sa akin, Ginoong Ramon, sabi ni Marisol. Alam niyo ang mga galaw ni Celine. Alam niyo ang kanyang mga nakasanayan. At mayroon po kayong access sa kanya. Kailangan natin ang kanyang tulong nang hindi niya nalalaman. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang usok ng kape ay umakyat, parang isang ulap ng mga lihim. Ang dalawang biktima, ngayon ay magsasama para sa iisang layunin. Hindi para sa pag-ibig, kundi para sa katarungan. Isang linggo ng hapon. Ang bahay ng mga De La Peña ay abala sa paghahanda para sa family dinner. Si Doña Elvira, abala sa pagbibigay ng utos sa mga katulong, tinitiyak na ang lahat ay perpekto. Ang bawat detalye, mula sa palamuti hanggang sa pagkain, ay kailangang sumalamin sa estado ng kanilang pamilya. Si Marisol, sa ilalim ng mga ngiti at tulong sa pag-aayos, ay merong ibang iniisip. Ang kanyang utak ay abala sa huling detalye ng kanilang plano ni Ramon. Ang pagkakataong ito ay kritikal. Ang buong angkan ng De La Peña ay naroroon. Isang perpektong diversion. Maya-maya, dumating si Adrian, nakabarong Tagalog, masigla. Hinalikan niya si Marisol at ang mga bata. Ang daming tao, mahal. Ang ganda ng pamilya natin, hindi ba? Napatingin si Marisol kay Adrian. Ang kanyang pagpapanggap, ang kanyang kapal ng mukha. Opo, mahal, sagot niya, pilit ng ngumiti. Marisol, Adrian, come here, let's take a family picture. Tawag ni Doña Elvira.
Pinilit ni Marisol ang sarili na tumayo sa tabi ni Adrian. Niyakap ni Adrian si Marisol sa baywang, ngumingiti sa kamera. Isang perpektong larawan ng isang perpektong pamilya, isang perpektong kasinungalingan. Hindi nagtagal, dumating din si Celine. Naka-cocktail dress, mukhang professional. Ngumiti siya kay Adrian. Sir Adrian, nandito na po ako. Ah, Celine, you made it, sabi ni Adrian, parang natural lang. Sige, tulungan mo si Manang Tess sa kusina. Kakausapin ko lang ang mga tito at tita ko. Nagulat si Marisol nang makita si Celine. Bakit siya imbitado? Ngunit agad niyang naunawaan. Bahagi ito ng pagpapanggap ni Adrian. Ang kanyang executive assistant ay kailangan ding naroroon para ipakita ang kanyang dedikasyon sa trabaho, kahit linggo. Iyon din ang hudyat para kay Marisol. Maya-maya, nagpaalam si Marisol. Ma, Adrian, pupunta lang po ako sa labas para tumawag. May importanteng tawag lang po sa eskwela ng mga bata. Paglabas niya ng bahay, kinuha niya ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Hello, Ramon? Bulong niya. Opo, Ma Marisol. Nakapark na po ako sa kanto. Sagot ni Ramon. Ang boses niya ay kinakabahan. Okay, kumuha ka ng kahit anong dahilan para mapalapit kay Celine. I-distract mo siya. Kailangan mo ang access card niya at ang kanyang cellphone kahit sandali lang. Opo, ma'am, sagot ni Ramon. Pero paano po kung... Huwag kang mag-alala. Gagawin natin ito ng mabilis. Putol ni Marisol. Kaya mo yan, Ramon. Para sa katarungan. Pagbalik ni Marisol sa loob, nakita niya si Celine na abala sa pagtulong sa kusina. Lumapit si Ramon na nakauniforme ng driver, dala ang isang delivery box. Ma'am Celine, may package po kayo mula sa opisina. Nagulat si Celine. Package? Ngayon. Anong klaseng package? Hindi ko po alam, ma'am. Ang sabi po sa akin, emergency raw po. Sagot ni Ramon. Pilit na ginagawang seryoso ang kanyang mukha. Kailangan daw po ninyong pirmahan ito. Habang abala si Celine sa pagkuha ng package at pagpirma sa delivery receipt, dahan-dahang kinuha ni Ramon ang kanyang pouch bag. Hinapluwas niya ang side pocket. Naramdaman niya ang isang plastic card, ang access card ni Celine, at ang kanyang telepono. Mabilis, ngunit maingat, kinuha niya ang mga ito. Salamat, Ramon, sabi ni Celine, abala pa rin sa pagtingin sa package. Walang anuman po, ma'am, sabi ni Ramon, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Mabilis siyang naglakad palabas. Doon, sa kanto, naghihintay na si Marisol. Nakuha mo? Tanong ni Marisol. Tumango si Ramon. Inabot niya ang access card at ang telepono ni Celine kay Marisol. Sige, mag-drive ka na. Diretso tayo sa opisina ni Adrian. Utos ni Marisol. Alam ko ang mga passwords. Kailangan natin ng access sa main server. Habang nagmamaneho si Ramon patungo sa Makati, ang kanyang puso ay puno ng matinding galit. Ang pagtataksil ni Celine ay hindi lang panloloko sa kanya, kundi paggamit din sa kanya para sa ilegal na gawain ni Adrian. Ang pakiramdam na magkasabot ang asawa niya at ang kanyang amo ay nagpatindi sa kanyang desisyon. Nang marating nila ang opisina ni Adrian, tahimik silang pumasok gamit ang access card ni Celine. Ang gusali ay tahimik, madilim. Ang bawat tunog ay tila lumalakas. Pumasok sila sa opisina ni Adrian. Mabilis na binuksan ni Marisol ang computer. Ginaya niya ang mga passwords na nakita niya sa laptop ni Adrian. Habang abala siya sa pag-download ng mga files mula sa main server, binuksan naman ni Ramon ang telepono ni Celine. Ang mga text messages, ang mga tawag, ang mga larawan, ang lahat ay nagpapatunay ng relasyon ni na Adrian at Celine. Ang bawat mensahe ay parang patalim na humiwa sa puso ni Ramon. Nakita niya ang isang text message mula kay Adrian na nakasulat, "Don't worry, mahal. Soon, magkasama na tayo.
I'll take care of everything. Sa computer naman ni Adrian, nakita ni Marisol ang isang folder na may label na Project Falcon. At doon, nakita niya ang isang email mula sa isang abogado. Ang email ay naglalaman ng mga instruksyon kung paano magtago ng pera sa mga offshore accounts, kung paano magtatag ng mga dummy corporations para sa money laundering, at kung paano ililipat ang ownership ng mga assets sa pangalan ng ibang tao para maiwasan ang pag-iimbestiga. Ang lahat ng ito ang malaking isda. Hindi lang pagnanakaw, kundi money laundering. Got it, bulong ni Marisol habang nag-e-email siya ng lahat ng files sa kanyang secure email account. Ngunit nang mag-click siya ng send, biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa ninyo dito? Si Adrian, nakatayo sa pintuan, ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Nanigas si Marisol at Ramon. Nahuli sila. Sinabi ko na nga ba, may mali sa'yo, Marisol. Sigaw ni Adrian. Inosente lang si Celine. At ikaw, anong hinahanap mo dito? Ninanakawan mo ba ako? Hindi po kami nagnanakaw, Sir Adrian. Sabi ni Ramon. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Ang totoo po ang hinahanap namin. Sinungaling! Sigaw ni Adrian. Lumayas kayo sa opisina ko bago ko ipablotter kayo. Huli na ang lahat, Adrian, sabi ni Marisol. Kalmado ang kanyang boses. Ang lahat ng ebidensya ay nasa akin na. Ngunit bago pa makasagot si Adrian, may bumusina sa labas. Malakas. Paulit-ulit. May naghihintay. Ang pagtunog ng busina sa labas ay pumutol sa tensyon sa opisina. Napalingon si Adrian. Sino yan? Bakit may nagbubusina sa opisina ko ng ganito kagabi? Huli na ang lahat, Adrian. Ulit ni Marisol. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Ang lahat ng ebidensya ay nasa akin na. Umiling si Adrian. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sisirain mo ang pangalan ko, ang pamilya natin. Ikaw ang sumira sa pangalan mo, Adrian. Sagot ni Marisol. Ikaw ang sumira sa pamilya natin, hindi ako. Bumalik si Adrian sa pagmamaktol. Celine! Nasaan ka, Celine? Sabihin mo sa kanila na nagsisinungaling sila. Ngunit wala si Celine. Siya ay nasa bahay ng mga De La Peña. Abala sa pagpapanggap na isang dedikadong assistant habang ang kanyang mundo ay gumuho na. Si Ramon, na tahimik lang sa isang sulok, ay lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at sakit. Sir Adrian, sa dami ng pinaghirapan ko para lang mapabuti ang buhay ng asawa ko, tapos ginamit ninyo lang kami. Manahimik ka, Ramon, sigaw ni Adrian. Kasabwat ka. Alam mong may ginagawa akong mali. Parte ka ng lahat ng ito. Hindi po, matatag na sagot ni Ramon. Wala po akong alam sa anumang ilegal na ginagawa ninyo. Ginawa ninyo po akong tanga. Pareho kaming ginawa ninyong tanga. Ang busina sa labas ay patuloy na bumusina. Napatingin si Adrian sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi maaari. Si Marisol at Ramon ay lumapit sa bintana. Sa labas, mayroong isang sasakyan. Isang pamilyar na sasakyan. Ang sasakyan ni Doña Elvira at kasama niya ang kanyang abogado. Ang mukha ni Adrian ay nagbago. Mula sa galit, naging takot. Paano? Paano niya nalaman? Dahil ipinadala ko sa kanya ang isang kopya ng email na ito, Adrian, sabi ni Marisol, hawak ang kanyang telepono. At ang lahat ng ebidensya na kinopya ko mula sa iyong server. Ang lahat ng kasinungalingan mo, ang lahat ng pandaraya mo, ang lahat ng pagnanakaw mo. Alam na niya. Biglang lumakas ang tunog ng sirena sa di kalayuan. Mga pulis. Nanginginig si Adrian. Hindi lang siya nahuli sa kanyang pagtataksil, kundi sa kanyang mga ilegal na gawain. Ang kanyang buong kaharian ay gumuho sa isang gabi. Marisol, mahal, huwag mo akong sirain. Para sa mga anak natin,
Bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Para sa mga anak natin, Adrian, kaya ko ito ginawa. Sabi ni Marisol, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ngunit matatag, para hindi nila maranasan ang panloloko na naranasan ko, para matuto sila na ang katotohanan ay laging mananaig. Pumitas ang pinto ng opisina. Pumasok si Doña Elvira, kasama ang kanyang abogado at 2 pulis. Nang makita ni Doña Elvira si Adrian, ang kanyang mukha ay namutla. Adrian, anong nangyayari dito? Ngunit bago pa makasagot si Adrian, lumapit si Marisol. Inabot niya ang kanyang telepono sa abogado. Narito po ang lahat ng ebidensya, sir. Financial fraud, money laundering, at ang paggamit ng dummy corporations para sa personal na interes. Kinuha ng abogado ang telepono. Nagbasa siya. Ang kanyang mukha ay tumigas. Ginoong De La Peña, sabi ng pulis. May warrant of arrest po kami para sa inyo. Kayo po ay inaresto sa salang financial fraud at money laundering. Nanigas si Adrian. Hindi niya magawang gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Tiningnan ni Doña Elvira si Marisol. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Marisol, bakit mo ginawa to? Sisirain mo ang pamilya natin. Ang pangalan natin. Hindi po ako ang sumisira sa pamilya natin, ma. Sagot ni Marisol. Kayo po ang tanungin ninyo kung sino ang sumira sa pamilya natin. Ang anak ninyo. Si Ramon, na nakatayo sa isang sulok, ay lumapit. At ang asawa ko po, Ma'am Elvira, si Celine. Kasama po siya sa lahat ng ilegal na gawain ni Adrian. Napatingin si Doña Elvira kay Ramon. Pagkatapos ay kay Adrian. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding sakit. Ang kanyang perpektong pamilya. Ang kanyang perpektong anak. Ang lahat ay gumuho sa isang iglap. Binihisan ng posa si Adrian. Habang nilalabas siya ng mga pulis, huminto siya at tumingin kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit, paghihiganti, at matinding pagkapuot. Hindi pa tayo tapos, Marisol. Bulong niya. Babawi ako. Ngumiti lang si Marisol. Isang malamig na ngiti. Huli na ang lahat, Adrian. Lumabas na si Adrian kasama ang mga pulis. Ang opisina ay bumalik sa katahimikan, ngunit ang katahimikan na ito ay hindi mapayapa. Ito ay puno ng mga basag na alaala, ng mga nasirang pangarap. Si Ramon ay lumapit kay Marisol. Salamat, Ma'am Marisol. Salamat po sa pagbubunyag ng katotohanan. Tumango si Marisol. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Hindi ito tagumpay na masaya. Ito ay isang tagumpay na puno ng kirot at sakit. Ang presyo ng katotohanan. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Isang email ang ipinadala niya kanina. Sa lahat ng miyembro ng Board of Directors, sa lahat ng auditors, at kay Doña Elvira. Ang lahat ay nakasulat. Ang lahat ay malinaw. Ang kanyang trabaho ay tapos na. Ang paghila ng sirena ng pulis sa malayo ay tila naghuhudyat ng isang pagtatapos. Nag-iwan ito ng katahimikan sa opisina ni Adrian, ngunit ang katahimikan na yon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Si Adrian, ang dating makapangyarihang CEO, ay ngayon ay isa ng bilanggo. Ang kanyang kaharian ay gumuho sa isang gabi. Si Doña Elvira, na nooy puno ng pagmamalaki at kayabangan, ay ngayon ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang perpektong anak, ang perpektong pamilya, De La Peña, ang lahat ay wasak. Ma'am Marisol, sabi ng abogado ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Salamat po sa impormasyon. Napakalaking tulong po nito sa investigasyon. Tumango si Marisol. Wala na siyang masabi. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Hindi ito tagumpay na masaya. Ito ay tagumpay na may matinding kirot. Ma'am Marisol, paano naman po si Celine?
Tanong ni Ramon, ang kanyang tinig ay nag-aalala. Si Celine, Ginoong Ramon, ay masisibak sa trabaho. Sagot ni Marisol. At malamang ay haharap din siya sa kaso bilang kasabwat. Pero ang pinakamalaking parusa sa kanya ay ang mawalan ng tiwala ng kanyang asawa. Ang mawalan ng lahat ng pinaniniwalaan niya. Tumango si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanlumo. Ang pagmamahal niya kay Celine ay naging abo. Nagpaalam na si Ramon. Maraming salamat po ulit, Ma'am Marisol. Sana po ay maging maayos na ang lahat. Salamat din, Ramon, sabi ni Marisol. Ikaw din. Sana ay makahanap ka ng kapayapaan. Nang makalabas si Ramon, tanging si Marisol at Doña Elvira na lamang ang naiwan sa opisina. Ang kanilang relasyon, na dati puno ng pagpapanggap at pagtatago, ay ngayon ay lumantad sa katotohanan. Lumapit si Marisol kay Doña Elvira. Umupo siya sa tapat niya. Kailangan nating mag-usap. Tumingin si Doña Elvira kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Bakit, Marisol? Bakit mo ginawa to? Bakit mo sinira ang anak ko, ang pamilya natin? Hindi po ako ang sumira sa anak ninyo, Ma. Si Adrian po ang sumira sa sarili niya. Sagot ni Marisol. Kalmado ang kanyang boses. At hindi ko po sinira ang pamilya natin. Pinrotektahan ko po ang pamilya natin, ang mga anak namin. Hindi po kayo karapat-dapat sa isang ama na magnanakaw at manloloko. Pero ang reputasyon natin, Marisol, ang pangalan ng mga De La Peña, sigaw ni Doña Elvira. Mas mahalaga po ba sa inyo ang reputasyon kaysa sa katotohanan, Ma? Tanong ni Marisol. Ang kanyang tinig ay matatag. Mas mahalaga po ba sa inyo ang kasinungalingan kaysa sa kaligtasan ng sarili ninyong mga apo? Natahimik si Doña Elvira. Ang kanyang mga balikat ay yumuko. Ang lahat ng kanyang pagmamalaki ay gumuho sa isang iglap. Hindi ko po ito ginawa para sirain si Adrian, Ma, sabi ni Marisol. Ginawa ko po ito para protektahan ang sarili ko at ang mga anak ko. Ginawa ko po ito para maipakita sa kanila na ang panloloko ay may katapusan, na ang katotohanan ay laging mananaig. Tumingin si Marisol sa bintana. Ang mga ilaw ng Makati ay kumikinang, parang mga bituin na nagbibigay ng pag-asa sa dilim. Ang kanyang puso ay puno ng pagod. Ngunit mayroon ding kakaibang kapayapaan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Ngunit alam niya kung sino ito. Hello? Marisol, sinira mo ako. Sinira mo ang lahat. Sigaw ni Adrian sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng matinding galit at paghihiganti. Babawi ako, Marisol. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng isang De La Peña kapag nagalit. Walang naramdaman si Marisol. Walang takot. Walang galit. Puro wala. Hindi kita sinira, Adrian, sabi ni Marisol. Kalmado ang kanyang boses. Pinakita ko lang sa lahat kung sino ka talaga. Pagkatapos, pinatay niya ang tawag. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Ang larawan ni na Adrian at Celine, magkasama, masaya. Ngayon, ang larawang iyon ay puno ng kapaitan. Ma'am Marisol? Napalingon si Marisol, si Manang Tess. Dumating ito para sunduin siya. Manang, tapos na po ang lahat, sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay tila pagod na pagod. Niyakap ni Manang Tess si Marisol. Isang yakap na puno ng pagmamahal at pag-unawa. Mahal na mahal ko po kayo, Ma'am Marisol. Strong po kayo. Strong? Ulit ni Marisol. Hindi ko po alam, Manang. Opo, Ma'am, sabi ni Manang Tess. Nakita ko po ang lahat. Ang paghihirap ninyo. Ang paglaban ninyo. Strong po kayo, Ma'am Marisol. Ngayon lang po, nakita ko po ang tunay na lakas ninyo. Tumingin si Marisol kay Manang Tess. Ang mga salitang iyo ay tila nagbigay ng isang maliit na liwanag sa kanyang puso. Lumabas sila ng opisina. Ang gabi ay malamig, ngunit ang hangin ay sariwa. Huminga si Marisol ng malalim. Sa labas, nakita niya si Doña Elvira
Nakaupo sa kanyang sasakyan, ang kanyang muka ay puno ng matinding sakit. Tiningnan niya ang kotse ni Adrian na nasa parking lot pa rin, ngunit walang laman. Ang lahat ay tapos na. Ang kanyang trabaho ay tapos na. Ngayon, kailangan niyang simulan ang isang bagong buhay. Isang buhay na walang Adrian. Isang buhay na puno ng katotohanan. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo sa pamilya De La Peña ay naging balita sa buong bansa. Ang dating matagumpay na CEO, si Adrian De La Peña, ay nakakulong, nahaharap sa maraming kaso ng financial fraud at money laundering. Ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng tagumpay at kapangyarihan, ay ngayon ay naging kasing kahulugan ng kahihihiyan at panloloko. Si Celine, ang dating executive assistant, ay nawala na parang bula. Hindi na siya nagpakita sa publiko. Ang kanyang kaso bilang kasabwat ay patuloy na iniimbestigahan. Si Ramon, matapos ang matinding sakit at pagkadismaya, ay nagdesisyon na iwanan si Celine at magsimula ng bagong buhay sa probinsya. Hindi niya nagawang patawarin si Celine sa kanyang pagtataksil at sa paggamit sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng hapdi, ngunit may pag-asa siyang makahanap ng kapayapaan sa piling ng kanyang mga anak. Para naman kay Marisol, ang buhay ay dahan-dahang bumalik sa normal, ngunit iba na. Wala na si Adrian. Ang bahay ay tahimik, ngunit ang katahimikan na yon ay hindi na puno ng kasinungalingan, kundi ng kapayapaan. Nagsimula siyang magtrabaho muli. Sa tulong ng kanyang mga dating kasamahan sa accounting firm, nakahanap siya ng trabaho bilang senior accountant sa isang kumpanya. Ang kanyang talino at dedikasyon ay muling bumalik. Isang hapon, habang abala siya sa opisina, nakatanggap siya ng tawag mula kay Doña Elvira. Nag-aalangan siyang sagutin. Mula ng gabing mahuli si Adrian, hindi na sila nag-usap ng personal. Ang kanilang relasyon ay puno ng tensyon at sakit. "Hello, Ma?" "Marisol, anak," ang boses ni Doña Elvira ay malambot, malayo sa dating kayabangan nito. "Kumusta ka na?" "Ayos lang po ako, Ma," sagot ni Marisol. "Kayo po?" "Ako, eto Marisol," sabi ni Doña Elvira, may pagod sa kanyang boses. "Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Ang anak ko, ang Adrian ko. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan," sabi ni Marisol, malumanay. Ginawa niya po ito sa sarili niya. "Alam ko, Marisol. Alam ko," sabi ni Doña Elvira, may bahid ng pagsisisi sa kanyang tinig. "Hindi ko siya pinalaki ng ganyan. Akala ko perpekto siya. Pero nagkamali ako." Natahimik sila sandali. Isang mahabang katahimikan. "Marisol, gusto ko sanang makita ang mga apo ko," sabi ni Doña Elvira. "Pwede ba akong dumalaw?" Ngumiti si Marisol, isang tunay na ngiti. "Opo, Ma. Anytime po. Bahay po ito ng mga apo ninyo." Sa mga sumunod na linggo, madalas nang dumadalaw si Doña Elvira. Hindi na siya ang dating mapagmataas na biyenan. Siya ay isang lola na naghahanap ng kapayapaan, na naghahanap ng paraan upang makabawi. Naglalaro siya sa mga bata, nagbabasa ng kwento. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng ginhawa sa pamilya. Isang araw, habang pauwi si Marisol mula sa trabaho, nag-drive siya sa Makati. Ang mga naglalakihang building, ang abalang trapiko. Ang lahat ay pamilyar. Nakita niya ang dating opisina ni Adrian. Ngayon, may iba ng pangalan ng kumpanya. Iba na ang logo. Ang lahat ay nagbago. Habang naglalakad siya sa sidewalk, papunta sa kanyang kotse, napadaan siya sa isang maliit na karinderya. Nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Adrian, nakaupo sa isang sulok, nakatungo, kumakain ng simpleng pagkain. Mukha siyang matanda. Ang kanyang dating porma ay nawala. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Hindi na siya ang dating Adrian na puno ng kayabangan at kapangyarihan. Siya ay isang simpleng tao
na nagtatrabaho sa isang maliit na tindahan. Nagkatinginan sila. Isang maikling sandali ng katahimikan. Walang galit, walang paghihiganti, walang pag-ibig. Puro pagtanggap. Tumango si Adrian, isang maliit na tango ng pagkilala. Ngumiti si Marisol, isang maliit na ngiti. At pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakad. Hindi na siya lumingon. Ang kanyang buhay ay nagpapatuloy. Sa wakas, natagpuan niya ang kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaan na inakala niyang matatagpuan niya sa piling ni Adrian. Ito ay kapayapaan na galing sa kanyang sarili. Ang kapayapaan ng pagtanggap ng katotohanan. Ang kapayapaan ng paglaban para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Naglalakad siya sa kalsada. Ang kanyang hakbang ay matatag. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Isang taon na ang lumipas. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom. Ngunit ang mga pilat ay naging paalala ng lakas at katatagan. Si Marisol de la Peña, na ngayon ay Marisol Sanchez, ay nakahanap ng bagong buhay. Ang kanyang apelido sa pagkadalaga ay tila isang bagong pahina, isang bagong simula. Siya ay naging isang matagumpay na senior accountant. Ang kanyang mga anak ay masaya at malulusog. Lumalaki sa isang tahanan na puno ng katotohanan at pagmamahal. Ang kanilang ngiti ang kanyang araw-araw na inspirasyon. Ang relasyon niya kay Doña Elvira ay unti-unting nabuo muli. Hindi na bilang biyenan at manugang, kundi bilang dalawang babaeng nagbahagi ng isang masakit na karanasan. Si Doña Elvira, na nooy puno ng pagmamalaki sa kanyang anak, ay ngayon ay mas mababa na ang loob, mas malapit na sa mga apo. Madalas itong dumadalaw, nagdadala ng mga pasalubong at nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kanyang kabataan. Mas masaya na po kayo ngayon, ma'am, sabi ni Manang Tess, isang hapon habang nagkakape sila sa balkonahe. Ngumiti si Marisol. Mas buo, Manang, mas buo. Ang kapayapaan na naramdaman niya ngayon ay naiiba. Hindi ito ang kapayapaan ng kawalang alam. Hindi ito ang kapayapaan ng pagpapanggap. Ito ay kapayapaan na galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kapayapaan na natagpuan niya matapos harapin ang katotohanan. Gaano man ito kasakit. 1. Ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad kay Adrian ay isang mahabang proseso. Hindi niya ito ginawa para kay Adrian, kundi para sa kanyang sarili, para sa kanyang kapayapaan. Pinatawad niya si Adrian, hindi dahil sa karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit at hinanakit. Ito ay isang pagpapatawad na hindi nagbubura sa nakaraan, kundi nagpapalaya sa kanya mula sa nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa ginawa ni Adrian, kundi ang pagtanggap na ang kapatawaran ay para sa sarili upang makapagpatuloy sa buhay. 2. Ang kapayapaan. Natagpuan niya ang kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay hindi perpekto. Mayroon pa ring mga araw na bumabalik ang sakit. Ngunit ang kanyang puso ay ngayon ay mas matatag, mas malakas. Hindi na siya nagtatago sa anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang kapayapaan ay nakikita sa kanyang mga ngiti, sa kanyang mga mata, sa kanyang matatag na hakbang. Ang kalayaan mula sa kasinungalingan ang nagbigay sa kanya ng tunay na kapayapaan. 3. Ang aral. Ang aral na naiwan sa kanya ay malalim. Ang tiwala, kapag nasira, ay mahirap nang ibalik. Ngunit ang paghahanap ng katotohanan, gaano man ito kasakit, ay ang tanging paraan upang makahanap ng tunay na kalayaan at kapayapaan. Ang lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kahinaan, kundi sa kanyang kakayahang bumangon at lumaban para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Ang pagmamahal sa sarili at sa katotohanan ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang balkonahe, nakatingin sa mga bituin, napaisip si Marisol. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto.
Ngunit ito ay totoo. Ito ay puno ng pag-asa. Huminga siya ng malalim. Ang simoy ng hangin ay tila bumubulong ng kapayapaan. Ang kwento ng isang pusong basag na natutong muling bumuo sa sarili ay natapos na. Ang kwento ng isang pusong basag na natutong muling bumuo sa sarili ay natapos na. Ngunit ang pagtatapos ng bawat kwento ay simula rin ng isang bagong pag-unawa. Salamat mga kapuso sa inyong matiyagang pagsubaybay sa bawat pahina ng Tadhana Stories. Sa bawat kabanata ng kwento ni Marisol, naramdaman ko ang bigat ng bawat pasakit niya, lalo na sa mga eksena ng pagtataksil at ang tahimik niyang pakikipaglaban. Hindi madali ang balansehin ang sakit at ang pag-asa, ang katarungan at ang awa. Marahil, may bahagi ng kwentong ito na hinango mula sa mga lihim na pagbubulong ng buhay sa mga kwentong naririnig natin sa paligid o maging sa mga sarili nating pinagdaanan. Nais kong ipaalala na sa bawat pagsubok, mayroong umaalab na liwanag sa loob natin. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa, kundi sa pagmamahal sa sarili, sa katotohanan, at sa kapangyarihang bumangon. Ang pagpapatawad ay hindi ang paglimot, kundi ang pagpili ng kapayapaan. Parang isang maliit na buto na itinanim sa gitna ng unos, dahan-dahang lumago at naging matatag na puno, handang humarap sa anumang bagyo. Ngayon, pagkatapos ng paglalakbay ni Marisol, nais kong itanong sa'yo, mahal kong tagapakinig, ikaw ba? Kung nasa kalagayan ni Marisol, kaya mo ring hanapin ang katotohanan at harapin ang dating mahal mo sa buhay, gaano man ito kasakit. Huwag kang mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong pananaw. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mangyaring i-like, i-share at i-subscribe sa Tadhana Stories para sa mas marami pang kwentong bubuo sa ating mga puso. Pamagat ng kwento. Ang basag na salamin ng tiwala. Kwento ng Tadhana Stories, inilahad ni Clara.